Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 6, Term 1, Examination Reviewer. Panuto. Basahin ang bawat pahayag sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Simulan na natin mga bata. Number 1. Ano ang tawag sa literal na tuwirang kahulugan ng isang salita na karaniwang matatagpuan sa diksyonaryo? A. Konotasyon, B. Analohiya, C. Denotasyon, or D. Kasabihan? At ang tamang sagot ay letter C. Alin sa sumusunod ang pangungusap na nasa focus sa tagaganap or aktor? A. Nagbasa ng tula si Mara sa harap ng klase. B. Binasa ni Mara ang tula sa harap ng klase. C. Isinulat ni Mara ang tula sa kanyang kwaderno. O D. Ipinakita ni Mara ang tula sa kanyang guro. At ang tamang sagot ay letter A. Number 3. Kung bubuo ka ng maikling mensaheng multimedia tungkol sa karapatan ng bata sa edukasyon, alin ang pinakamainam na planong gumamit ng malinaw na headline at makabuluhang konotasyon? At ang tamang sagot ay letter D. Number 4. Ano ang tawag sa uri ng pangungusap na walang paksa na nagsasaad ng oras o panahon gaya ng hating gabi na? A. Modal, B. Temporal, C. Phenomenal, or D. Existential? At ang tamang sagot ay letter B. Number 5. Basahin ang pangungusap. Lumipad ang lumang bahay at nakipag-usap sa buwan. Bakit ito maituturing na pantasya? A. Nagaganap ito sa gabi. B. Gumagamit ito ng maikling pangungusap. C. Naglalarawan ito ng isang tunay na lugar. O D. Nagpapakaita ito ng pangyayaring hindi karaniwang posible sa tunay na buhay. At ang tamang sagot ay letter D. Number 6. Gumagawa si Lira ng poster tungkol sa kaligtasan kapag masama ang panahon. May larawan ito ng makapal na ulap at malakas na ulan. Aling pangungusap na walang paksa ang pinakaangkop niyang gamiting caption? A. Ang mga bata ay nasa loob ng bahay. B. Ang ulan ay bumabagsak sa bubong. C. Umuulan ng malakas. O D. Ang makapal na ulap ay madilim. At ang tamang sagot ay letter C. 7. Ano ang tawag sa anyo ng panitikan na may maikling salaysay at umiikot sa mahahalagang pangyayari at tauhan? A. Maikling kwento, B. Review, C. Exposition, or D. Formularyo?
At ang tamang sagot ay letter A. Number 8. Sa isang eksena sa maikling kwento, yumuko si Ben. Umiwas ng tingin at nagsalita ng mahina matapos niyang malaman na nakasakit siya ng damdamin ng kaibigan. Ano ang ipinahihiwatig ng kanyang postura? A. Siya ay galit at naghahamon. B. Siya ay nahihiya o nagsisisi. C. Siya ay tuwang-tuwa sa nangyari. O D. Siya ay walang pakialam sa kaibigan. At ang tamang sagot ay letter B. Number 9. Piliin ang angkop na pang-ugnay upang mabuo ang diwa. Nawala ang pitaka ni Liza. Blank, hindi niya agad inakusahan ang batang nakatayo sa tabi niya. At ang tamang sagot ay letter C. Number 10. Ano ang pangunahing layon ng tekstong impormatibong eksposisyon? A. Mang-aliw sa pamamagitan ng kathang isip. B. Maglahad lamang ng sariling damdamin. C. Magkwento ng kababalaghan. O D. Magbigay ng impormasyon o magpaliwanag ng malinaw. At ang tamang sagot ay letter D. Number 11, alin sa sumusunod ang nasa focus sa tagaganap o aktor? A. Inilabas ng Department of Tourism ang slogan na Love the Philippines. B. Naglabas ang Department of Tourism ng slogan na Love the Philippines. C. Ipinakilala ng Department of Tourism ang bagong slogan. O D. Pinalitan ng Department of Tourism ang dating tourism slogan. At ang tamang sagot ay letter B. Number 12, basahin ang maikling teksto. Inilabas ng Department of Tourism ang Love the Philippines bilang bagong tourism slogan na kapalit ng It's More Fun in the Philippines. Para kay Leia, mas maganda ang bagong slogan kaysa sa nauna. Alin ang wastong pagsusuri sa dalawang pahayag? A. Ang una ay impormasyong makatotohanan, ang ikalawa ay personal na opinyon. B. Parehong personal na opinyon ang dalawang pahayag. C. Ang una ay opinyon, ang ikalawa ay impormasyong makatotohanan. O D. Parehong walang kaugnayan sa tekstong impormatibo ang dalawang pahayag. At ang tamang sagot ay letter A. 13. Ano ang unang dapat gawin bago sagutan ng isang formularyo? A. Lagdaan agad ito. B. Punan muna ang lahat ng puwang. C. Basahin at unawain ang panuto. O D. Isulat agad ang personal na impormasyon. At ang tamang sagot ay letter C. 14. Ano ang tawag sa maikli at tuwirang pangunahing pamagat ng isang tekstong multimedia? A. Headline, B. Subtitle, C. Slogan, or D. Talata?
At ang tamang sagot ay letter A. 15. Tingnan ang tatlong bahagi ng isang poster. Pahiyas Festival, makulay na pagdiriwang sa Lukbang, Quezon tuwing Mayo. Ani at kultura, sama-samang ipagdiwang. Ano ang tungkulin ng ikalawang linya? A. Ito ang slogan na nagbibigay ng panawagan. B. Ito ang subtitle na nagdaragdag ng tiyak na detalye. C. Ito ang headline na nagsasaad ng pangunahing paksa. O D. Ito ang lagda ng gumawa ng poster. At ang tamang sagot ay letter B. 16. Habang nagsasagot si Nika ng Mac Personal Data Form, may bahagi hindi naaangkop sa kanya at pinahihintulutan ng panuto ang paggamit ng NA. Ano ang dapat niyang gawin? A. Maglagay ng palayaw para may laman. B. Maglagay ng password bilang karagdagang detalye. C. Manghula ng sagot upang walang blanko. O D. Isulat ang NA ayon sa ibinigay na panuto. At ang tamang sagot ay letter D. 17. Sinuri ni Carlo ang sumusunod na nilalaman ng isang festival poster. Headline, Pahiyas Festival. Subtitle, Makulay na pagdiriwang sa Lukban, Quezon tuwing Mayo. Slogan, Ani at kulay, ipinagdiwang sa kamigin. Alin ang pinakamahusay na pagsusuri? A. Hindi tugma ang slogan dahil ang pahiyas ay ginaganap sa Lukban, Quezon, hindi sa kamigin. B. Mali ang headline dahil hindi isang pagdiriwang ang pahiyas. C. Mali ang subtitle dahil sa Oktubre ginaganap ang pahiyas. O D. Wasto at magkakaugnay ang lahat ng bahagi ng poster. At ang tamang sagot ay letter A. 18. Apat na pangkat ang gagawa ng festival information poster. Aling output ang pinakamainam na aprubahan? A. Poster na may maraming palamutin ngunit walang tiyak na sanggunian o detalye. B. Poster na gumagamit ng biro tungkol sa kultura upang maging nakatutuwa. C. Poster na may wastong impormasyon, magalang na wika at malinaw na headline, subtitle at slogan. O D. Poster na nagpapakita ng personal na tirahan at account details ng mga kalahok. At ang tamang sagot ay letter C. 19. Kung bubuo ka ng sentro ng impormasyon sa pagdiriwang, alin ang pinakamahusay na planong likhain? A. Form na may sensitibong datos, maraming dekorasyon, at slogan na walang tiyak na impormasyon. B. Form na kulang ang panuto, maikling kwentong kathang-isip at headline lamang. C. Kompletong form, listahan ng personal na opinyon at hindi magkakaugnay na subtitle at slogan. O D. Mock form na may ligtas na datos, maikling eksposisyon at magkakaugnay na headline, subtitle at slogan. At ang tamang sagot ay letter D. 20. Anong bahagi ng liham ang naglalaman ng tirahan ng sumulat at petsa kung kailan ginawa ang liham? A. Bating panimula. B. Pamuhatan. C. Katawan ng liham. O D. Bating pangwakas.
At ang tamang sagot ay letter B. 21. Aling bahagi ng liham ang naglalaman ng pangunahing mensahe, dahilan at paliwanag ng sumulat? A. Pamuhatan, B. Bating panimula, C. Katawan ng liham, o D. Lagda? At ang tamang sagot ay letter C. 22. Sa proxemica, ano ang tawag sa distansyang karaniwang 1/2 hanggang 4 na talampakan? A. Personal, B. Intimate, C. Social, or D. Public? At ang tamang sagot ay letter A. 23. Aling sitwasyon ng pinakamahusay na nagpapakita ng aral na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa? A. Naghintay si Lito na ibang tao ang gumawa ng kanyang proyekto. B. Humiling si Ben ng mataas na marka kahit hindi siya nag-aral. C. Iniwasan ni Ana ang kanyang gawain dahil mahirap ito. O D. Nanalangin si Mara at nagsikap ding mag-aral para sa pagsusulit. At ang tamang sagot ay letter D. 24. Bakit hindi pare-pareho ang angkop na distansya sa lahat ng pakikipag-usap? A. Dahil dapat palaging malayo sa kausap. B. Dahil nakabata ito sa relasyon, sitwasyon, kultura, kaligtasan at pahintulot. C. Dahil ang distansya ay nakabatay lamang sa edad. O D. Dahil walang epekto ang personal na hangganan sa komunikasyon. At ang tamang sagot ay letter B. 25. Bakit kulang ang simpleng pagsasabing pasensya na sa isang mahusay na liham paumanhin? A. Kailangang dagdagan ito ng maraming palusot. B. Kailangang gawing mas mahaba ang bawat pangungusap. C. Kailangang malinaw ang nangyari, pananagutan, epekto sa kapwa at paraan ng pagbawi. O D. Kailangang isama ang lahat ng personal na detalye ng sumulat. At ang tamang sagot ay letter C. 26. Hindi nakapagpasa si Ramon ng proyekto sa takdang oras. Aling pahayag ang pinakaangkop niyang isulat sa kanyang guro? A. Humihingi po ako ng paumanhin sa hindi ko pagpasa. Tatapusin ko po ito at ipapasa bukas. B. Hindi ko po kasalanan ang pagkaantala. Wala po kasing nagpaalala sa akin. C. Pasensya na po sa nangyari. Bahala na po kayo kung tatanggapin ninyo. O D. Nahuli po ang proyekto ko. Hindi naman po mahalaga kung kailan ito maipapasa. At ang tamang sagot ay letter A. 27. Alin ang wastong pangungusap na nasa focus sa tagaganap or aktor at maaaring gamitin sa sitwasyon ng paghingi ng paumanhin? A. Ang liham ay isinulat ni Leia para sa guro. B. Ang pagkakamali ay ipinaliwanag ni Leia. C. Ang paumanhin ay tinanggap ng kanyang kaibigan. O D.
humingi ng paumanhin si Leia sa kanyang kaibigan. At ang tamang sagot ay letter D. 28. Suriin ang maikling liham. Aling mahalagang bahagi ng liham ang nawawala? A. Katawan ng liham, B. Pamuhatan, C. Bating pangwakas, o D. Lagda. At ang tamang sagot ay letter B. 29. Aling paumanhin ang pinakamainam kung ang layunin ay maipakita ang pananagutan at konkretong paraan ng pagbawi? A. Humihingi ako ng paumanhin. Ako ay nakabangga sa iyong proyekto at tutulungan kitang ayusin ito. B. Pasensya na. Dapat inilayo mo ang iyong proyekto upang hindi ito nasira. C. Hindi ko sinasadya ang nangyari kaya wala na akong kailangang gawin. O D. Nakakalungkot ang nangyari pero mas mabuting wag na natin itong pag-usapan. At ang tamang sagot ay letter A. 30. Aling disenyo ang pinakamabisang campaign poster tungkol sa tapat na paghingi ng paumanhin? A. Napakaliit na teksto, maraming dekorasyon at walang malinaw na mensahe. B. Malaking larawan ngunit walang headline o paliwanag. C. Malinaw na headline, maikling subtitle, madaling tandaan na slogan at nababasang disenyo. O D. Mahabang talata na gumagamit ng mahihirap na salita at iba't ibang mensahe. At ang tamang sagot ay letter C. 31. Magdidisenyo ang inyong pangkat ng mini kampanyang paumanhin, pananagutan, pagkakaunawaan. Aling plano ang pinakamahusay na buuin? A. Gumawa ng makulay na poster na may larawan lamang at walang tiyak na mensahe. B. Gumawa ng mahabang liham na walang target na mambabasa at gamitin iyon bilang buong poster. C. Gumamit ng slogan lamang at alisin ang headline upang mas maraming dekorasyon ang mailagay. O D. Bumuo ng malinaw na headline, suportang subtitle, madaling tandaan na slogan at disenyong angkop sa mga mag-aaral. At ang tamang sagot ay letter D. 32. Aling uri ng teksto ang karaniwang nagsasalaysay ng magkakaugnay na pangyayari o karanasan? A. Informatibo, B. Naratibo, C. Formularyo, o D. Talaan. At ang tamang sagot ay letter B. 33. Anong uri ng pang-ugnay ang ayon kay? A. Pang-ukol, B. Pang-angkop, C. Pangatnig, o D. Pang-abay. At ang tamang sagot ay letter A. 34. Ano ang wastong gawin bago humiram ng aklat sa silid-aklatan?
A. Isulat ang pangalan sa pahina ng aklat. B. Ilabas agad ang aklat at saka magpaalam. C. Ipakita ang borrower's ID at sundin ang itinakdang proseso. O D. Iwan ang aklat sa mesa kapag tapos nang gamitin. At ang tamang sagot ay letter C. 35. Alin ang gustong pagkakaiba ng tekstong naratibo at tekstong informatibo? A. Pareho silang laging nagkukwento ng kathang-isip. B. Ang naratibo ay nagbibigay lamang ng datos samantalang ang informatibo ay laging may tauhan. C. Ang naratibo ay para lamang sa tula samantalang ang informatibo ay para lamang sa balita. D. Ang naratibo ay nagsasalaysay ng pangyayari samantalang ang informatibo ay nagbibigay o nagpapaliwanag ng impormasyon. At ang tamang sagot ay letter D. 36. Bakit kailangan isaalang-alang kung kaibigan, guro, nakatatanda o opisyal ang kausap sa telepono? A. Upang humaba ang usapan. B. Upang maging angkop, malinaw at magalang ang salita at tono. C. Upang gumamit ng mas mahihirap na salita. O D. Upang hindi na kailangang sabihin ang layunin ng tawag. At ang tamang sagot ay letter B. 37. Piliin ang angkop na pang-ugnay. Nais kong sumama sa lakbay-aral, blank. Kailangan kong tapusin muna ang aking proyekto. A. Upang, B. Dahil, C. Ngunit, or D. At. At ang tamang sagot ay letter C. 38. Basahin ang dalawang teksto. Teksto A, maagang nagpunta si Lino sa paaralan. Tinulungan niya ang kanyang mga kaklase na ayusin ang silid bago magsimula ang programa. Teksto B, ang silid-aklatan ay pinagkukunan ng mga aklat at iba pang sanggunyan na maaaring gamitin sa pananaliksik. Aling pagsusuri ang tama? At ang tamang sagot ay letter A. 39. Apat na mag-aaral ang naghahanda ng maikling pananaliksik. Sino ang nagpapakita ng pinakamainam na gawain? A. Si Ana ang kumukuha ng maraming detalye ngunit hindi itinala kung saan niya nakuha ang mga ito. B. Si Ben ay pumila ng angkop na sanggunyan, nagtala ng pangunahing ideya at suportang detalye at inilala ang kanyang sanggunyan. C. Si Carlo ay kinopya ng buo ang isang pahina ng aklat upang mabilis matapos. O D. Si Dina ay gumamit lamang ng sariling hula upang hindi na maghanap ng sanggunyan. At ang tamang sagot ay letter B. 40. Gagawa ka ng maikling sanaysay mula sa pananaliksik tungkol sa isang panrehiyong pagdiriwang. Aling plano ang pinakamahusay na buuin? A. Pumili ng pamagat, magsulat mula sa sariling alaala at magdagdag ng sanggunyan pagkatapos. B.
Mangolekta ng maraming detalye, ilagay lahat sa sanaysay at huwag nang ayusin ang pagkakasunod. C. Gumamit ng isang mahabang talata, bawasan ang pang-ugnay at ituon lamang sa maraming detalye. O D. Pumili ng mapananaligang sanggunian, itala ang pangunahing ideya at detalye, at ayusin sa panimula, katawan at konklusyon. At ang tamang sagot ay letter D. Good job, everyone! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!